Nasaan na ba si Benny ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ano ba naman yan? Hinahayaan mo yung anak natin na magpagala-gala dyan. Baka mamaya madali pa ng mga mandurugo yun. Anong mandurugo? Mandurugo. Yung mga taong halangang bituka. Yung kumukuha ng bata. Binibenta ron sa mga mayayaman. Naniniwala ka dun? Uy, bakit hindi? Kanina nga Yun ang usap-usapan sa trabaho. Saan ba madalas pumupunta si Benny? Dun sa malaking puno. Malapit dun kila Mang Pampilo. Ano? Yung punong madilim dun? Puntahan ko nga. Hinanap ni Renan ang anak. Natagpuan niya ito. Nasa taas pa ng puno at kumakain ng bunga. Benny! Benny! Bumaba ka nga dyan. Anong oras na? Baka mamaya mamatanda ka pa dyan Bababa na po, Itay. Habang pababa ang batang si Benny, napansin noon ni Renan na para bang yumuyog-yog yung sanga. Ano meron? Bakit yumuyog-yog yun? Andyan na naman yung bata na yan! Pinapaalis ko na yan Hindi pa pala umaalas! Mang Pampilo, naku pasensya na ho kayo. Paalisin mo na yan, gabi na! Madali kayo! Oho, pasensya na ho. Pag-uwi sa bahay, pinagalitan ni Renan ang anak. Ikaw Benny, madilim na ron sa pwesto mo. Hindi ka ba natatakot doon ha? Tay, kumakain lang naman ako ng mangga Mangga? Hindi naman mangga yung bunga nun Oo nga, pero gusto ko kasi doon. May malapad na upuan. Pwede pa nga mahiga doon, Tay. Doon ka ba madalas? Opo, Inay. O kita mo, Sarah? Hindi mo masyadong nababantayan tong anak mo. Sa susunod ayokong makikita ka pa ron, ha? Tay, meron kasing mabait dun Anong mabait? Daga ba? Hindi, Tay. May kapre doon, Tay, ang bait niya. Sabi niya sa akin, papuntahin daw kita roon. Tapos, bibigyan ka daw niya ng numero sa loto. Para daw yumaman tayo, Tay. Oy. Benny, ha? Hindi magandang biro yan. Totoo ba, anak? May kapre doon? Opo, Inay. Ang bait nga niya Siya pa nga nagbibigay sa akin ng bunga ng mangga. Benny, tumahimik ka na ha? Napipikan na ako. Imbis na magpapahinga na sana ako dahil galing ako sa trabaho. Hindi. Pinapagod mong lalo yung utak ko. Sara, kausapin mo nga yung anak mo. Benny, huwag ka nang pupunta ron ha. Baka mamaya yung nagpapakita sa'yo Totoo naman kasi, Nay. Sabi nga nung kaibigan kong kapre, kilala niya raw si Itay. Araw-araw daw kumakahid sa hanap buhay si Itay, kaya't deserve daw natin manalo sa loto. Sandali nga, Benny. Ano ba itsura ng sinasabi mong kapre ha? Malaki! Napula yung mata. Palaging nananaba ako, Itay, tsaka mabalahibo. Mahaba din yung buhok. Pero mabait. Sabi niya sa akin, Tay, nung binata ka pa lang, kilala daw niya yung dati mong kasintahan maliban kay Inay. Aba, Benny, di na yata maganda yung sinasabi ng kapre na yan. Sino? Sinong dating kasintahan ng tatay mo? Ewan ko doon. Huwag kang maniwala doon, Sarah. Hindi totoo yun. Wala akong ibang kasintahan. Maniwala ka sa akin. Yun ang sabi, Tay Teka nga. O, saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang yung puno na yan. Sinungaling siya Gusto pa tayong pag-awayin. Mabilis kinuha ni Benny yung itak. Nagdala rin ito ng isang taling kahoy at posporo. Sinabihan ang kanyang mag-ina na huwag susunod. Kung sino ka mang nakatira dyan, masyado mong nilalaso ng isip ng bata. Lumabas ka nga dyan.
Mag-usap nga tayo. Labas! Nakailang minutong nag-aantay si Renan. Pero walang lumalabas na kung anumang nilalang. Maya-maya pa, si Mang Pampilo ang biglang sumigaw. Renan! Ano bang ginagawa mo dyan gabi na? Mang Pampilo, totoo bang may nakatira dito? Ay, umalis ka na dyan. Gabi na baka mabati ka dyan. Yun nga ho gusto kong mangyari. Lumabas yung nakatira dito eh. Sinisira ng nakatira dito yung utak ng anak ko kung ano-anong sinasabi. Bukas ka na bumalik. Huwag ngayon, gabi na. Gumagala mga mandurugo. Baka pati ikaw. Madamay ka dyan. Pasalamat ka ha. Marunong ako makinig. Babalik ako bukas, sumanda ka sa akin. Sa gabing yon, patulog na sana si Renan. Kasi tulog na ang asawa at anak nang biglang maamoy niya sa loob ng bahay yung usok ng sigarilyo. Ano yun? Ano yung usok na yun? Ang baho. Binuksan niya yung bintana para lumabas yung usok. Maya-maya pa nagpunta siya sa kusina upang sana uminom. Pero nang hilakbot siya nang makita niya sa maliit na butas ng bintana yung dalawang pares ng mata na parehas mapula. Sino ka? Anong kailangan mo? Tay! Tay! Huwag kang lalabas, Benny! Huwag kang lalabas! Lumabas pa rin yung bata at nakita din niya yung dalawang mapulang mata. Kaibigan! Tayo ng kaibigan ko! Kaibigan mo yan? Maya-maya pa yung dalawang mata bigla na lang nawala. Tapos sa pintuan nila ay may kumakatok. Mabilis tumakbo ang batang si Benny upang puntahan yung pintuan at buksan. Wala naman tao. Eto siya, Itay. Papasok siya. Ano? Nakita ni Renan. Usok ang pumasok. Kasabay nun ang pagsasara ng pintuan nung bata. Yung usok na yon ay nagpunta malapit kay Renan dahil may upuan doon. Kaibigan, bakit mo ako dinalaw? Ano bang meron? Benny, sinong kausap mo? Ayun siya, nakaupo. Wala, usok lang anak. Tayo naman eh, hindi mo nakikita? Ayun nga nakaupo siya. Kahit na anong sabihin ng bata, hindi talaga yan makita ni Renan. Benny, pumasok ka na nga sa loob. Teka, kausapin ka raw ng kaibigan ko, Tay. Bibigay daw sa iyo yung tamang numero. Pumasok ka sa loob! Huwag mo nga akong ganyanin ha. Pasok! Opo, kaibigan, pasensya ka na, papasok na ako sa loob kasi nagagalit na si Itay eh. Pagsarado ng pintuan, ibinaling ni Renan ang mata sa upuan at doon nakakita nga siya ng malaking mama. Nakapadikwatro at nananabako. Mapula ang mga mata. Mabalahibo at mahaba ang buhok na aabot hanggang balikat. Nang hilakbot noon si Renan, sa unang pagkakataon ngayon pa lang siya nakakita ng totoong kapre. Kapre? Totoo nga! Natawa sa kanya yung kapre at sinabing, "Huwag ka namang masyadong matatakotin. Hindi naman ako nananakit." Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito? Nandito ako upang bigyan ka ng biyaya. Biyaya? Anong biyaya sinasabi mo dyan? Matagal na kitang nakikita. Kilala kita, Renan. Napapanahon na upang bigyan kayo ng kaginhawahan sa buhay. Anong sinasabi mo dyan?
Hindi kita maintindihan. Anong ginhawa? Katulad ng sinasabi ng anak mo, bibigyan kita ng tamang numero. Mananalo ka sa loto. Ipangako mo sa akin, Renan, na gagamitin mo sa tama ang iyong mapapanalunan. Yun lang naman ang sinabi nung kapre. Maya-maya pa bigla itong nawala. At sa pinag-upuan niya, may naiwan na dahon. Dinampot yun ni Renan at nakita niyang may butas yung mga dahon at nakahulma yung mga numero na dapat niyang tayaan kinabukasan. Pagsapit ng araw, kapansin-pansin kay Renan na para bang hindi ito nakatulog kagabi. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? May kapre, Nay! Hoy! Sigaw ka ng sigaw. Totoo yun, Nay. Nagpakita sa amin ni tatay kagabi. Yung kapre. Tay, yung numero. Binigay ba sa'yo? Ha? Walang binibigay sa akin. Kayo talagang magtatay. Tandem na kayo sa kaiwanan nyo. Nay, totoo naman eh. Nandito talaga yung kaibigan ko. Hoy Renan, hindi ka pa ba gagayak? Baka matanggal ka sa trabaho niyan. Alam mo namang yung amo niyong Chinese ayaw nang nalilate. Ha? Oo. Bilib ako sa amo niyong yun. Siya na ang boss. Siya pa ang kauna-unahan doon. Talo pa mga Pilipino pagdating sa gayakan. Ha? Oo. Sige, gagayak lang ako. Hanggang sa trabaho iniisip-isip ni Renan yung nangyayari. Kaya't napansin ito ng katrabaho. Uy, Renan! Pre! Layo nang iniisip mo ah. Oh? Wala pare. Bakit? May nangyari ba pare? Wala naman. Pare, hindi ako sanay na ganyan ka. Ano ba nangyari ha? May problema ba sa inyo? May namatay ba? Wala pare, wala. Huwag mo nga akong kausapin. Magtrabaho ka lang dyan. Pare, break time na oh. 10:00 na. Napansin ko mula pagpasok mo kaninang 7:00 hanggang magbe-break time. Hindi ka nagsasalita pare. Bakit ba? Ha? Wala pare. Huwag mo akong pansinin. Pare, ano ba kasi problema ha? Alam mo, pag napansin ka ni Incheck, tanggal ka sa trabaho. Nagtatrabaho ka nga, iisang kamay lang ginagamit mo. Yung kanang kamay mo, nilalagay mo dyan sa ulo mo, hilot ka ng hilot pare. Ha? Ganun ba? Ganun ba ginagawa ko mula pa kanina? Oo pare, mula pa kanina. Yun ang ginagawa mo. Pasensya na. Oh, kita mo. Ayun na nga si Chinese. Trabaho na pare. Teka, akala ko... Di. Alam mo naman mga Chinese, kahit na break time na, bibigyan ka pa ng 5 minutong trabaho niyan. Ayun na. O kayo, trabaho. Ayoko tamad-tamad. Kayo sibak akin. Mawawala kayo trabaho. Kayo mga Pilipino, kailangan trabaho kayo sa akin dahil wala kayo trabaho pag sibak ko kayo. Wala kayo kain. Ay nako. Ito na naman tong masungit na Incheck na to. O ikaw, ano sabi ikaw? Ha? Wala boss. Trabaho ho kami. Iyo bilis. Bilis mo. 5 minuto pa. Trabaho. Opo boss. Mga 5 minuto ang nakalipas at nag-break na nga sila. Sa likod merong smoking area. Meron ding kantin upang magmerienda. Parang Renan. Di ako sanay talaga pare. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Pare, masarap kayang yumaman? Ba oo. Kita mo yung boss natin. Napakayaman. Kuripot lang. Bakit ba? Pare, mananalo ako sa loto eh. Ano? Nanalo ka sa loto pare? Ha? Hindi. Ibig ko sabihin, gusto kong manalo sa loto pare. Kala ko naman kung ano. Pare, gano'n naman kasiguradong
mananalo ka sa loto. Ha? Sabi ko, gusto kong manalo sa loto pare. Naman pala, di tumaya ka. Ako tumataya. Nagtataka nga ako sa iyo eh. Ilang beses na kitang niyayaya na tumayaman lang sa loto para may biyaya kung sakali. Kaya lang wala pare. Wala kang ka-interest. Pare, meron lang akong katanungan sa sarili ko. Pag ba yumaman ako hindi ba magiging delikadong buhay ng pamilya ko? Pare, ako talaga bata pa lang ako. Pinangarap ko ng yumaman. Tsaka alam mo ba, lahat ng mga taong ipinanganak na mahirap at mamamatay na mahirap, kasalanan na nila yon. Bakit naman? Bakit? Pare, mahabang panahon ang binigay sa atin ng Panginoon para payabungin ang buhay natin. Kaya nga, kapag pinanganak kang mahirap at namatay kang mahirap, kasalanan mo na yon kasi hindi mo pinag-igi. Yung mga panahon na ibinigay sa atin, yun pare. Sakit mo naman magsalita. Talagang masakit na katotohanan yun pare. Kaya nga kung ako mananalo sa loto, bibilin ko tong pabrika na to at sisipain ko yung chick na yung pabalik ng China. Pare talaga. Kita mo? Napatawa kita no? Ano? Ikaw Shabe? Boss? Nandyan ho pala kay boss. Ako Yoshipa pabalik China? Oy, ayoko doon. Boss, bakit ba ayaw mo sa China? Ayoko doon. Kalahati amin yaman, kuha gobyerno. Dito na lang ako Pilipinas. Masarap dito, mabait mga Pilipino. Masarap paluto pagkain, magaganda mababango. Ikaw bossing ha? Siguro type mo yung kahera natin no? Oh. Pare. Pare. Gano'n ba kayaman ng taong yan? Mayaman pare, milyonaryo yan. Ako? Hindi ako gano'n yaman. Mas marami yaman China. Balik na trabaho para tayo kikita pera. Madali kayo. Pagsapit ng hapon, imbis na umuwi si Renan sa kanilang bahay, dumiretso ito sa puno kung saan nakatira yung kapre. Kaibigan, magandang gabi sa'yo. Magpakita ka naman May tatanong ako sa'yo. Maya-maya pa tumatakbo na naman si Mang Pampilo. Sa pagkakataon na ito may dala siyang kahoy at agad na hinalibas si Renan. Uy! Bakit ba Mang Pampilo? Ano ba problema mo ha? Wag kang babalik dyan sa punong yan. Ang punong yan, kumukuha ng mga bata. Ha? Si Benny? Si Benny yung anak ko. Kanina. Makukuha na sana si Benny. Mabuti na lang talaga't nakita ko. Mabilis nagtatakbo si Renan papauwi sa kanila. Pagdating doon, naamoy niya agad yung napakabangong luto. Benny? Benny! Ano bang problema mo? Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Si Benny. Nasaan si Benny? Andun sa kwarto gumagawa ng assignment niya. Itay, bakit ho? Benny, halika nga rito anak. Paglapit ni Benny, agad nitong sinampal yung anak sa kaliwang pisngi. Bakit ba itay? Hindi ko na inaano Alam mo bang kasalanan ng batang to ha, Sarah? Ano ba yun? Kung hindi raw dahil kay Mang Pampilo, malamang ang batang to nakuha na nung kaapre doon sa puno na yun. Galing sa school yan. Hindi nagpunta roon. Si Itay naman naniniwala kayo sa matandang hudas na yon. Di naman ako galing doon Ha? Hindi ba? Dahil sa nasaktan ni Renan ang anak na si Benny, nagalit siya kay Mang Pampilo. Kumain muna siya ng hapunan. Pagkatapos noon nagbukod ito ng ulam. Saan ka pupunta? Oo nga, saan ka pupunta? Ha? Dyan lang. Sabi ng katrabaho ko, inom daw kami. Sagot ko na ipulutan. Kanya yung alak para hindi naman masyado nakakahiya. Umuwi ka agad ha? Oo.
Ang totoong pakay ni Renan sa paglabas ng kanyang bahay, pupunta siya sa bahay ni Mang Pampilo. Aayain niya ito ng inuman. Pagdating doon nakabukas pa ang bahay ng matanda. Saka siya nagtanong. Bakit? Anong atin? Mang Pampilo, may dala akong pulutan eh. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Kung maaari, kailangan kitang saktan. Upang sa gayon, labis mong maintindihan ang gusto kong iparating sa'yo. Iinom pa tayo? Sige ho. Napalalim na ang kwentuhan nila ni Mang Pampilo. Ayon sa matanda, matagal niya na raw minamanmanan yung kapreng nakatira sa puno na yun. Gano'n na ho ba katagal? Wala pa kayo noon, Renan. Nauna ako dihamak sa inyo rito, alam niyo yan. Ako, kahit papaano'y bilang may alam kong may nakatira dyan. Kahit gabi, minomonitor ko yan kasi hindi naman totoo yung mga sinasabing may nawawalang bata dahil sa mga mandurugo. Ano ho bang ibig sabihin nyo? Paano napunta yung kwento dyan sa nakatira dyan? Ang totoo niyan, Renan, yang puno na yan ang kumukuha ng bata. Yung anak mo, pag-iingatin mo siya, malamang siya na ang susunod na biktima. Ganun ho ba? Mang Pampilo, bakit sinasabi niyong kanina muntik nang makuha yung anak ko? Di naman nagpunta diyan anak ko eh. Ano? Paano hindi diyan nagpunta ang anak mo? Madilim na nga eh nang umalis diyan yung anak mo. Hindi ho. Galing ho sa eskwelahan ng anak ko. Sino yung batang binawal ko diyan kanina? Nakita ko nga aabutin na yung kamay ng kapre. Totoo? Oo. Nako, Renan. Mukhang pinasisinungalingan ka ng anak mo. Paano? Tara na. Kailangan na nating matulog. Napansin ko ho sa inyo, di man lang kayo tinamaan. Ikaw din eh. Pag-uwi sa bahay, nagulat siya dahil bukas pa yung bintana at pintuan. Sinilip niya ang kanyang mag-ina. Tulog na nung mga oras na yun. Kaya't nagtataka si Renan kung bakit pinabayaan ni Sarah na nakabukas ang pintuan at bintana. Babae na to. Paano kung may pumasok na masama rito? Ay nako. Nang maisarado na ni Renan ang pintuan at bintana, napatingin siya sa salas kung saan laking gulat niya dahil may nakaupong lalaki dun. Teka, hoy! Sino ka? Ba't nakapasok ka rito? Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumasok dito ha? Nakabukas eh. Siyempre, papasok ako. Nakikain lang naman ako. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinaktan ng mag-ina mo. Labas. Ang sabi ko, labas! Salamat ho sa masarap na pagkain. Pinagmamasdan ni Renan ang lalaking yon habang papalayo. Nang mapatapat ito sa tapat ng puno ng saging, naglingid lang ito roon kaya't akala ni Renan niloloko siya nung lalaki. Hoy! Ang sabi ko umalis ka rito sa pamamahay ko. Nagtago ka pa talaga dyan sa puno ng saging ha? Teka nga, ako'y pinipikon mo eh. Nang puntahan ni Renan yung lalaki, wala na ito roon. Kaya't bigla siyang natakot nung oras na yon. Nagtatakbo siya papasok sa bahay hanggang sa nagising yung asawa dahil kakaiba yung ingay ni Renan. Ano bang problema mo? May multo. May multo. Tay, anong multo? May multo.
Bakit di mo man lang sinarado tong pintuan natin? Tsaka yung mga bintana, nakapasok tuloy yung multo. Nakita kong nakaupo dun sa salas. Tay, sinarado ko yan. Bago kami matulog. Di naman natin ugali na magbubukas ng pintuan at bintana kapag matutulog. Kaya nga, ano bang problema mong tao ka? Multo! Bigla siyang nawala nung tumapat siya sa puno ng saging. Sa gabing pagtulog ni Renan, napanaginipan niya yung kapre. Base sa kanyang panaginip, simula daw sa araw na yon mag-iingat sila sa lalaking nakita niyang nakaupo sa salas. Hindi man maliwanag dahil walang paliwanag, pero labis na nauunawaan ni Renan ang katotohanan. Tay, papasok na ako? Hoy, anong papasok? Sabado ngayon, Benny. Walang eskwelahan. Ay, oo nga pala. Yes! 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 Makakapaglaro ako kasama ang kaibigan ko! Maya-maya pa lumabas na ang batang si Benny. Akala naman noon ni Renan at ni Sarah, yung kaibigang tinutukoy ay mga kapwa bata. Mga bandang 12:00 na ng tanghali, hindi pa bumabalik ang batang si Benny. Kaya't nagpunta na noon si Sarah at si Renan sa kaibigan nito. Elias? Asan si Benny? Uy Elias, tinatanong ka ng ate Sarah mo. Benny? Sinong Benny? Si Benny, yung barkada mo. Hindi naman po nagpupunta rito eh. Baka ho nandun sa malaking puno malapit kila Mang Pampilo. Laging sinasabi ni Benny, may kaibigan daw siya roon na malaking tao. Napatakbo ang mag-asawa papunta sa malaking puno. Eksaktong inabutan nila si Mang Pampilo. May hawak itong kahoy. Galit na galit. Nakatingin sa itaas ng puno habang pinabababa ang batang si Benny. Bumaba ka dyan! Tanghali na, baka kunin ka ng kapre! Bakit ako bababa? Gusto ko nga dito maglaro eh. May pagkain ako dito. Binigyan ako ng kaibigan kong kapre. Bumaba ka dyan! Mang Pampilo? Buti dumating ka, Renan. Yung anak mo, ayun mas lalo pang tumataas doon sa puno. Benny! Bumaba ka nga dyang bata ka. Baba! Tay, mamaya na ako bababa. Naglalaro kami ng kaibigan ko. Sabi niya, tumaya ka na raw sa loto. Yung binigay niya sa yung numero, tayo mo na raw para yumaman na tayo. Bumaba ka dyan, Benny. Kapag hindi ka bumaba, puputulin ko tong puno na to. Napansin nila pare-parehas. Bakit parang nang sabihin yon ni Benny, bigla na lang umuga yung puno na parabang may nagpapahiwatig ng galit. Maging ang batang si Benny. Agad itong bumaba at sinabing, nagalit yung kaibigan ko. Huwag niyo raw puputulin yung bahay niya. Nako, bibigyan niya raw tayo ng malaking problema. Umuwi ka na! Renan, ilang beses ba kitang pagsasabihan? Ingatan mo itong anak mo. Pasensya na ho. Sige na, umuwi na kayo. Pagdating nila sa bahay, mga 1:00 na mahigit. Nagulat sila dahil nando na naman yung tao. Tay, sino yon? O ikaw namimihasa ka na. Sinarado namin tong bahay namin bago kami umalis. Paano ka nakapasok ha? Ayaw mong umalis? Teka nga, nasaan ba itak namin dito? Sarah, sandali lang. Kinuha ni Renan yung itak at itinutok sa lalaki. Hindi sila pinapansin nun dahil nagkukuko ito tapos nananabako. Ano ba? Ano ba? Sinabi nang wag mong itutok sa akin yan eh. Kapag tinutok mo yan, ituloy mo kung kaya mo. Bilib din naman ako sa tapang ng hiya mo, no? Sino ka ba ha? Bakit? Palagi ka nakakapasok dito. Nakasarado yung pintuan at mga bintana namin.
Sino ka ba? Sabihin na nating isa akong kaibigan. Kaibigan? Meron bang ganyang kaibigan na parang magnanakaw? Bigla-bigla na lang papasok sa loob ng bahay nang wala man lang paalam? Naamoy ko kasi yung mabangong pagkain eh. Ano? Pinakialaman mo yung luto naming tanghalian? Oo, pero hindi ko naman yung ginalagaw. Sinundok ko naman. Tinignan nila yung pagkain, bawas na yung kanin at yung ulam. Nagalit noon si Renan. Hinataw-hataw niya yung lalaki. Pero hindi niya pinapatamaan. Mamayang gabi, babalik ako. Antayin mo ko, may sasabihin ako sa iyong importante. Naglingid na naman ito sa puno ng saging at bigla na namang nawala. Nang dahil sa nangyari, nagpunta sila sa barangay upang isuplong ang lalaking yun. Magandang araw ho, Kapitan. Magandang araw po. Oh, Renan, Sarah, bakit? Anong kailangan nyo? Kap, rereklamo ho sana namin yung lalaking 2 beses nang pumasok sa bahay namin. Ninakawan ba kayo? 2 beses na pala ito. Bakit ngayon lang kayo magsusumbong? Sino ba lalaking yun? Nang maaresto? Kasi ho... Oh, Renan, magsusumbong kayo. Mukhang hindi nyo yata kilala yung taong nirereklamo ninyo. Nga po, Kap eh. Di ko ho sila kilala eh. Paano ngayon yan? Meron bang nagrereklamong hindi kilala kung sino ang rereklamo? Kapitan, kasi ho, ngayon ko lang siya nakita eh, pero kaya ko namang ibigay ang description ng mukha niya. Sige. Naidrawing naman ng maayos ni Kapitan yung description ng lalaki. Yan, tama, siya nga ho yung Kapitan. Hindi ko to nakikita rito. Ibig sabihin nito, Renan, hindi to taga rito. Kayo naman kasi, masyado kayong burara. Dapat, sinasarado nyo yung bahay nyo. Napapasok tuloy kayo. Ano bang nawala sa inyo, ha? Wala naman ho. Wala naman pala eh. Nagrereklamo pa kayo. Meron po. Pagkain. Pagkain lang pala, Benny. Dapat doon. Hinayaan nyo na lang. Kasi po, Kapitan, nauna pa siya sa amin kumain eh. 2 beses na yun. Tsaka ho, Kap, baka ho hindi kayo maniwala. Yung tao na yun, kung saan na lang dumadaan. Tapos, kapag pinalayas ko siya, maglilingid lang siya sa puno ng saging tapos mawawala. Oy Renan, anong ibig mong sabihin ha? Huwag mo sabihin, gumagawa ka ng kwentong bayan. Totoo po yung Kap. Nakita po talaga namin. Sige, ganito. Magmula sa araw na ito, 1 linggo akong maglalagay ng barangay tanod malapit sa inyo, ha? Para malaman natin kung nagsasabi ba kayo ng totoo. Kasi kapag hindi kayo nagsasabi ng totoo, sa susunod, hindi na namin kayo bibigyan pa ng assistant. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, Kapitan. Sige po. Naglagay nga si Kap ng isang barangay tanod na malapit sa kanila. Ang magiging trabaho nito, poposte ito doon upang makita kung totoo ba ang sinasabi ng pamilya niya. Nakakaasiwa. Talaga. Maasiwa kayo nagreklamo kayo sa barangay. Matulog na nga tayo, Nay-Tay. Magsisimba ba tayo bukas? Sisimba tayo. Pagsapit ng 10:00, nagising noon si Renan dahil yung bantay bayan na malapit sa kanilang nakaposting ay napasigaw. Kakaibang takot ang naramdaman nila kasi yung sigaw ng bantay bayan, nakakita raw ito ng aswang.
kaya't nagtatakbo papunta sa barangay. Kinuha noon ni Benny at Renan yung ilaw. Pinuntahan yung sinasabi kung totoo bang may aswang. Pero wala silang nakita. Maya-maya pa bumalik sila sa kanilang bahay at saktong may nakita silang lalaki sa loob ng bahay at nagbubukas ng kaldero. Hoy! Hoy! Hoy, sino ka? Ikaw na naman? Gusto ko kasi talaga tong luto ni Sarah. Talaga namang masarap. Ilang beses na kitang sinasabihan na huwag kang papasok dito, ha? Halika nga. Teka, hindi ko pa nga natitikman eh. Isang subo lang. Sige na, gutom na ako eh. Sabi noon ni Renan, mukhang ang lalaking yon ay palaboy. Bukod sa hindi niya kilala ito. Kakaiba kasi yung amoy at yung damit ng lalaki halos paulit-ulit na lang. Sino ka ba talaga, ha? Sumagot ka ng maayos. Didibdibang kita. Teka lang, ang sarap ng pagkain eh. Saglit lang ha, saglit lang. Ubusin ko lang to, sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Hinayaan muna nilang kumain yung lalaki. Pagkatapos noon, sinagot na nga ang lahat ng kanilang katanungan. Na ba kailangan nyo? Sino ka? Bakit ka madalas dito, ha? Ako si Huda. Huda? Oh, Huda! Ako si Huda. Taga rito ka ba? Hindi. Taga saan ka? Taga malayong lugar. Eh bakit ka nandito? Bakit ka pabalik-balik dito sa bahay namin, ha? Kasi nga, dito may masarap na pagkain. Tsaka isa pa, meron akong nakitang masamang loob dito sa inyo. Kaya ako nandito para protektahan kayo. Protektahan? Hoy, sa payat mong yan, wala kang kayang gawin eh. Tsaka isa pa kanina, narinig namin yung barangay tanod. Sumisigaw may aswang daw, ikaw ba nakita niya? Pinagkamalan ba naman akong aswang? Porkit ganito ang tipo ko? Mukha ba akong aswang? Huwag mo nang lagyan ng muka. Mukha ka talagang aswang. Ngayon, meron pa akong tatanong sa'yo, ha? Bakit kapag naglilingid ka sa puno ng saging at pag pinuntahan kita ron, bigla ka nawawala? Sino ka? Ako nawawala? Makapal yung puno na yon. Siyempre! Pagpunta mo doon, wala na ako doon kasi nakatakbo na ako sa kalsada. Magmula rito hanggang doon sa kalsada, hindi mo na natatanaw, hindi ba? Nalilingidan lang ako ng puno ng saging kaya kapag pumunta ka ron, akala mo'y nawala na ako. O ngayon, dumako naman tayo sa sinasabi mong poproteksyonan mo kami. Bakit? Kasi nga, nung mapadaan ko rito nung nakaraan, nakakita ko ng malaking tao. Masama yun. Huwag kayong magtitiwala sa kanya. Kaya nga madalas ako rito magmula nun. Kasi ang nakikita ko, kukunin niya yung anak mo. Si Benny? Ako? Oo, ikaw. Huwag ka nang pupunta ron sa malaking puno. Huwag na. Napaisip sila noon na tumutugma ang sinasabi nito kay Mang Pampilo. Magpagayon pa man ang bata hindi marunong magpabawal. Kaya't kinabukasan, pagtapos nilang magsimba, dumiretso doon yung bata. Sarah, asan ba anak mo, ha? Ewan ko. Bata na yun, oh. Andon! Ikaw na naman. Nagpunta roon sa puno. Puntahan nyo. Madali kayo. Pinuntahan nila yung puno kung saan naroroon na naman ang batang si Benny. Tumingin siya sa bahay ni Mang Pampilo pero wala ang matanda roon. Benny! Napupuno na ako sa iyong bata ka. Bumaba ka nga rito. Tay, dito na lang muna ako. Naantok ako eh.
Inakyat ni Renan yung puno para kunin yung anak. Kaya lang, napakadulas nung puno, bagamat hindi naman sana umulan. Benny, bumaba ka na dyan! Ano ba? Si Sarah nung oras na yon umuwi. At pag uwi niya, laking gulat niya dahil yung lalaking may pangalan na Huda kinain lahat ng pagkain nila. Ikaw? Inubos mo na naman yung pagkain namin. Sarap eh! Ano, nasa na yung bata? Ayaw bang umuwi? Ako pupunta ron. Pagpunta roon ni Huda, saktong dumating din si Mang Pampilo sa kanyang bahay. Napansin noon ni Renan na iba ang tinginan ng dalawang yun. O bakit? Kilala mo yun? Ang matandang yan. Ang matandang yan! Bakit? Huwag kayong magtitiwala sa kanya. Huwag! Nasaan yung bata? Andun sa taas. Baka mahulog doon yun, nakatulog yata. Bakit di mo akitin? Madulas eh. Oo nga. Pinadulas ng kapre. Itong mga sanga para hindi ka makahawak. Saglit lang. Tumalon-talon lang ang lalaki. Segundo lang ang binilang naakyat niya yung bata. Wala naman dito! Pinagkainan lang meron dito! Nandyan lang! Ibaba mo rito si Benny. Wala nga! Kinuha na ng kapre! Mula doon sa pwesto ng lalaki sa itaas, tumalon ito papaibaba. Oh, nasaan ang anak ko? Wala nga doon! Wala! Hoy, saan mo dinala anak ko? Sumagot ka, puno! Sasagot ba yan? Pero alam kong naririnig niya yung sinasabi mo. Malamang yung anak mo kinuha ng kapre. Maya-maya pa dumarating si Mang Pampilo. May dala itong yupi-yupi na planggana. Sa loob noon, may kahoy, may dahon, may bulaklak at merong lupa na kulay itim. Pinatabi silang dalawa kasabay noon ang paglalabas ng kasapwego. Sinindihan ng matandang yon yung laman ng plangganang yupi-yupi. Habang inuusukan yung puno, ang sabi ni Mang Pampilo kay Huda, "Ikaw? Anong ginagawa mo rito?" Ikaw din! Teka, magkakilala kayo? Oo, kilala ko yan. Paano kayo naging magkakilala? Mabait ako eh. Hindi mo ko katulad, Pampilo. Lumayo ka sa kanya, Renan. Masama ang taong yan. Kumakain yan ng laman. Ano? Kumakain ka ng laman? Huwag kang maniniwala sa kanya. Sinungaling ang matandang yan. Sinungaling siya. Sa akin ka maniniwala. Ang matandang yan marami siyang pinatay sa amin. Kaya umalis dun sa amin yan kasi hinahabol siya ng mga taong baryo. Susunugin siya ng buhay. Wala namang pakialam si Renan sa kanilang dalawa. Basta't yung anak niya ang hinahanap niya. Ayon kay Mang Pampilo, maya-maya lalabas na rin daw yung bata dahil nagpapausok ito sa puno ng kapre. Mang Pampilo, saan yung anak ko? Wala. Wala siya rito. Imposible. Paano nangyari yan? Pupunta sana sa barangay si Renan. Bago ito makarating sa barangay, napadaan siya sa bahay nila at nakita niyang mula sa pintuan tinatanaw siya ng anak niya. Kinakawayan din siya ni Sarah. Oh, yun pala anak ko eh. Anak, saan ka ba nang galing ha? Doon sa puno. Bakit di ka namin nakita ron? Baka ito'y nagkasalisi tayo. Tiga may anak mo, may dalang hito. Ha? Saan to galing? Binigay sa akin ng mangingisda. Siya nga pala, Renan, yung lalaking Huda na yun, inubos na naman yung mga pagkain natin. Ano? Busit talaga yung lalaki na yun. Maya-maya pa dumarating si Huda. Meron itong maliit na black eye sa ilalim ng mata. Ayon sa kanyang kwento, sinuntok daw siya ni Pampilo. Pampilo na yon. Sinuntok ako dito! May araw din talaga sa akin ng matandang yan.
isusuplong ko siya sa mga tao sa amin. Sasabihin kong dito siya matatagpuan. Hoy Huda, inubos mo na naman yung mga pagkain namin. Eh di, papalitan ko. Ay nahito, oh. Lulutuin ko. Wag na, ako na, baho mo. Baka mamaya di pa namin makain yung lulutuin mo. Nagkwento si Huda. Ang sabi nito si Ma'am Pampilo daw, kilalang aswang sa kanilang baryo. Kaya nga't tinutugis daw ito ng mga tao doon. Oo, totoo yun. Mga nasa 35 taon na ang nakakalipas. Yang si Pampilo. Kilalang aswang sa amin yan. Pero nung una, kilala siyang nanggagamot. Nabukeng. Ayun. Hinagad-hagad siya ng mga tao. Tumakas dun sa amin yan. Sabi nga ng kapitan namin doon, kung sakaling abutan natin yan, susunugin natin siya ng buhay. Mabagsik ang kapitan sa amin. Kaya hindi imposible yon na mangyayari sa kanya. Kasing bagsik ka ba? Teka, sino ito? Renan, ito ba yung taong sinasabi mong madalas nakakapasok sa inyo? Siya nga ho, Kapitan. Kung ganon, dinadakip kita. Sumama ka sa akin. Teka lang! Siya nga pala. Aminin mo, ikaw yung nakita ng tanod ko na mukhang aswang, ano? Kahit araw na araw mukha kang aswang. Dinadakip kita sa salang pananakot sa aking barangay tanod. Dinadakip kita sa salang pagnanakaw ng pagkain sa bahay na ito. Teka! Yan na ba yung karapatan ko? Basahan mo naman ako ng Miranda Rights, yung Tagalog version. Marami ka pang sinasabi. Halika, sumama ka sa akin. Kap, sandali ho. Bakit? Kap, binabawi ko ng reklamo ko. Mabait naman pala yun eh. O sabihin na natin ganon. Bawiin mo man yung reklamo mo, pero ang taong ito'y dinadakip ko sa salang pananakot sa aking barangay tanod. Kap naman, may kaso bang ganon? Meron, dahil ang aking barangay tanod ay na-ospital. Halika, sumama ka na sa akin. Hinayaan naman ni Rena na bitbitin ni Kapitan ang lalaking si Huda. Alam niya kasing wala naman itong silbi, at saka isa pa hindi namang kapani-paniwala ang sinasabi ng taong yun. Tay, luto na yata yung hito, kain na tayo? O sige. Habang kumakain sila, biglang natabig yung isang mangkok na kanin. Nakpo, di kasi tayo nakapag-atang eh. Tay, yung kaibigan ko, Tay. Nandito siya, Tay. Humihingi siya ng pagkain, Tay. Sinong kaibigan? Yung kapre, Tay. Napatingin sila sa sulok ng kusina, kung saan medyo madilim, kahit araw na araw. Teka, paano ko napunta dyan? Araw na araw ah. Nais ko lang humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko kinuha ang bata. Oo, nanggaling siya roon kanina. Pero hindi ibig sabihin noon ay kinuha ko siya. Bibigyan ko kayo ng babala. Mag-iingat kayo kay Pampilo. At doon sa lalaking si Huda. Parehas lang silang dalawa. Mabilis ding nawala yung kapre sa sulok sa bandang madilim. Kaya't ipinagpatuloy nila ang pagkain. Tao po. Kap, kayo ho ba yan? Oo, ko nga ito. Pwede bang pumasok? Pwede po, pasok po kayo. Pagpasok ni Kapitan, sinabi niya yung lalaki nilabas daw nila ng baryo. Bakit naman ho ginanon niyo yung tao? Tao pa rin naman yun. Ayoko nang may pag-alagalang mga nanglilimos dito. Kaya nilabas ko siya ng baryo. At sinabi ko sa kanya na doon siya mamalimos sa kabilang baryo dahil hindi siya bawal dito. Ano ho? Bawal siya rito. Ganun ho ba? Oo, bawal siya rito. Hindi siya pwede rito. Yun lang ang gusto kong sabihin. Mag-iingat kayo. Baka bumalik yun. Kinagabihan,
Matutulog na sana sila noon nang muli na naman nilang maamoy yung amoy ng tabako. Ayan na naman yung amoy na yan. Sigurado nandyan na naman yung kaibigan mo, Benny. Sigurado yun, Nay. Maya-maya pa nakita na nilang nakaupo ito sa salas. Kinawayan nito si Renan at may sinabi. Bakit ba, kaibigan? Ano bang gusto mong iparating? Mag-iingat kayo kay Pampilo. Ginagamit niya ang kanyang maskara para mapunta sa kanila ang swerte. At yung lalaking nagpunta rito na nagpapakilalang si Huda, huwag kayong magtitiwala. Iisa lang sila. Nililinlang lang kayo. Kinabukasan tumaya ka na. Pag nanalo kayo, umalis na kayo rito. Tapos? Sige na. Maya-maya pa kumakatok na naman si Huda. Tapo! Makikikain po! Gutom na ako! Hoy! Ikaw pikon na talaga ako sa iyo ah. Bakit ba? Pinoprotektahan ko nga kayo eh. Magmula ngayon, huwag ka nang babalik dito. Pikon na ako sa iyo. Imbis na para sa amin lang yung pagkain, napupunta pa sa'yo. O bakit? Napakasakit mong magsalita. Pagkain lang. Pinagdamot mo sa akin. Pinalayas yon ni Renan kasi masyado ng OA yung tao. Bakit mo naman ginanon? Bakit? Yung pinagtatrabahuan ko imbis na tayo lang makinabang. Pati siya. Tay, tumaya ka na nga ng loto. Para makalis na tayo rito. Oo na, sige na. Tataya ako ng loto kinabukasan. Kinabukasan tumaya na nga ito ng loto. At kinagabihan may resulta. Pero kinabukasan pa niya malalaman dahil dyaryo pa lang noon ang paraan para malaman ang mga balita. Pumasok pa siya noon sa trabaho. Yung amo niyang Chinese may hawak-hawak na dyaryo. Aba, swerte naman Pilipino na naluluto. Boss, ano ba yan, boss? Boss, may nanalo ba ka mo sa loto? Pati niya. Teka, wag ikaw bastos. Ako basa pa eh. Aba, dito pala probinsya na naluluto. Ha? Patingin? Pilit inagaw ni Renan yung dyaryo sa among Chinese. Doon niya napagtanto. Totoo nga. Lahat ng mga tinayaan niyang numero na ipinagkaloob ng kapre, tumama. Hindi niya magawang sumigaw ng oras na yon. Kasi baka maging delikado ang buhay nila basta't yun ding araw na yun. Nagpaalam siya sa boss na Chinese na hindi na siya papasok kinabukasan. Bakit? Ano ikaw problema? Boss, uwi na ho kasi kami sa Iloilo. Doon ba sa probinsya ng asawa ko? Doon na lang kami maninirahan. Bakit? Kasi yung lupa ho namin dito, kinukuha na ho ng may-ari. Wala na ho kami matitirhan. Aba, hindi yan pwede. Kung gusto mo, Renan, doon kayo tira. Sa kubo. Sama mo iyo pamilya. Hindi nga ho, boss. Bakit ba? Doon ikaw wala trabaho. Magugutom kayo. Okay lang yung boss. Maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Sige, ikaw bahala. Marami gusto pasok dyan. Kinabukasan, nagplano silang mag-asawa kung paano i-claim yung pera. Kailangan kasi ng dalawang valid ID. Iisa lang ang ID noon ni Renan. Mga 4 na araw pang nakalipas na i-claim nila ng tahimik yung pera. Hindi man ito kalakihan pero malaking tulong sa kanila. Mga nasa sabihin na nating 4 na milyon lang. Pero nung mga panahon na ito, malaki na po ang ganong halaga.
Anong gagawin natin dyan? Ang daming pera niyan. Dapat tatay, sa bangko mo na lang nilagay yan, baka mamaya delikado pa tayo rito. Kaya nga. Wala nga tayong bank account. O di sana nag-open na lang kayo, may ID naman eh. Bulaga! Ikaw na naman? Uy, pera na. Dami niyan. Huwag ka maingay, halika nga rito. Hinatak niya si Huda papasok sa loob kasi nandun ito sa bintana. Swerte! Napakaswerte mo. Hoy, huwag ka maingay ha. Bibigyan kita ng pera tapos lumayas ka na ha. Huwag ka nang babalik pa. Magkano? Magkano? Mga 10,000. 10,000? Madami na din yon. Sige, pwede na yan. Agad na umalis si Huda matapos niyang bigyan ng 10,000. Kinabukasan, bitbit na nila ang lahat ng mga gamit at isasakay na lang sa inupahang tricycle. Ang sabi noon ni Renan, mauna na raw sila kasi dadaan pa ito ng simbahan. O bakit di mo kami isamang magsimba? Ha? Baka kasi mahalata tayo. Sige na, walang magbabantay sa pere. Tayo isama mo na kami, kahit mamaya na tayo umalis. Sige na nga. Pinaalis muna nila yung tricycle at iniwan muna yung pera sa bahay. Sinigurado naman noon ni Renan na nakasarado ang lahat at walang dadaanan ang sinuman. Nang patungo na sila sa simbahan, natapatan nila yung bahay ni Mang Pampilo tapos malapit din doon yung puno kung saan matatagpuan yung kapre. Bakit di muna tayo magpasalamat dun sa nagbigay ng numero? Ang totoo niyan, plano ko talagang dumaan dun. Tara, daan muna tayo. Nang nandun na sila, agad ding nagpakita yung kapre. Kaibigan, tumama yung mga numerong binigay mo. Salamat sa'yo kasi may pera na kami. Kaibigan, pasensya na ha. Gamitin mo yan sa tama. Umalis na kayo. Huwag na kayong magsayang pa ng oras dahil nakatingin si Pampilo. Umalis nga sila ng oras na yon at nang matapat sila sa bahay ni Mang Pampilo narinig nila yung parang may lalaking nagmamakaawa. Dinig nila yung parang hinahambalos ito sa loob ng bahay habang si Mang Pampilo galit na galit. Ano nangyayari doon? Hayaan mo na yun. Teka lang. Napasilip sa bintana si Renan at doon niya nakitang binubugbog ni Mang Pampilo si Huda. Narinig din nito yung mga sigaw niya. Hindi ka marunong. Mang Pampilo, konting-konti na lang talaga eh. Naunahan lang ako. Hindi marunong? Ha? Mang Pampilo? Renan, bakit? Magkakilala kayo? Hindi. Pinasok ko lang siya rito. Masama ang taong ito. Mang Pampilo, ano narinig kung hindi siya marunong? Biglang tumakbo si Huda dahil nakatalon ito sa bintana. Sinundan naman siya ni Renan pero hindi inabutan. Umalis na ako ron. Nag-aaway yung dalawa. Pumunta sila sa probinsya ng Iloilo kung saan doon matatagpuan ang magulang ni Sarah. Pagdating naman doon, una galit pa yung matanda sa kanila kasi nga naroroon na naman daw ang mga palamunin. Bakit? Anong ginagawa niyo rito? Nandito ba kayo? Para magpabigat na naman? Nay, kararating lang namin, yan agad ang sinasabi niyo. Bakit? Yun naman talaga ang totoo ah. Asa-asawa kayo, asa kayo rito. Lola, ano po? O sino itong batang to? Anak ko ho yan. Anak namin ng... ni Sarah. Ganun. Malaki na pala. Pasensya na ho kayo pero wala na ho kami mapupuntahan eh. Sabi ko na nga be. Dito na naman kayo manggugulo. Sige, total, wala naman na si Romeo doon. Sa kubo na yung pinalayas ko na rin. Doon na lang kayo pero hanggat wala kang trabaho. Ha?
ayokong magpapabigat kayo rito. Nakabukod naman ho kami. Hindi naman po kami makikikain sa inyo. Tsaka katunayan, hindi naman po kami pupunta rito nang walang wala. Aba, natuto ka na sa buhay, Renan. Opo. Bibili ho kami ng lupa kung pwede ho sana yung pinagtayuan ng kubo na yun. Doon na lang po kami para hindi po masyadong malayo sa inyo. Okay lang po ba? Aba, may pera ka. Meron ho. Nang laki yung mata ng matanda nang bigyan siya ng 50,000 pesos. Kabayaran daw ito ng lupa. Nay, makaisugal mo lang yan eh. Wala ka nang pakialam doon, Shara. Sige, magtayo kayo ng bahay dyan kung gusto nyo. Akala nila safe na sila. Dahil nga malayo na sila sa dati nilang bahay. Akala nila okay na sila. At yung tipong wala nang makikialam sa kanila. Ang hindi nila alam, nasundan pala sila ni Mang Pampilo at ni Huda. Teka, sino yun? Ewan. Parang boses yun ni Mang Pampilo. Kaya nga eh. Tao po. Makikibalato po. Ano? Teka, sino? Mang Pampilo? Uy, tama itong bahay na napuntahan natin. Teka, sino kayo? Sino kami? Si Huda to. Di mo lang ako nakilala kasi may black eye ako eh. Binugbog ko siya. Ay, Renan naman. Matapos niyong tamasahin yung swerte, bigla na lang kayong aalis nang hindi man lang kayo nagbabalato. Balato naman dyan. Anong balato? Anong sinasabi mo? Di kita maintindihan. Renan, alam naming nanalo kayo sa loto. At alam din naming binigyan kayo ng swerte nung kapre doon. Sige na, balatuhan mo kami. Hoy, binigyan na kita ng balato ah. Oo nga, ubos na eh. Sige na. Ikaw siguro nagsabi sa kanya no? Oo, sinabi ko. Teka, bakit pa kayo nag-aaway nung gabi? Wala yon. Siyempre magkakilala kami noon. Kaya nga, nung muli kami magkita, nag-away uli kami ngayon. Huwag mong ibahin ang usapan. Bigyan mo ko ng balato kung hindi sasambulat sa buong baryong ito na nanalo ka sa loto. Gusto mo ba yon? At kapag nalaman nyo ng mga tao, sisiguruhin ko na yung mga taong yun ay guguluhin ang buhay nyo. Pampilo, sakit mo sa ulo. Ito na nga. Akala nila matatapos na ang problema nang bigyan nila ng pera ang matanda at si Huda. Kaya lang, sa mga sumunod na araw, binabalik-balikan sila ng matanda at ni Huda hanggang sa napuno na noon si Renan. Kayong dalawa, pag di nyo ako tinigilan, ipapapulis ko na kayo. Pulis? Bakit? Ano nakakatawa? Pulis daw, Mang Pampilo. Naalala ni Renan yung naging bilin sa kanya ng kapre na huwag magtitiwala sa dalawang yun dahil parehas silang aswang. Babalik kami mamaya. Kukunin namin ang samin. Mang Pampilo, tapatin mo nga ako. Kaya ba pilit mo kaming pinapalis doon sa puno ng may nakatira na kapre kasi gusto mong sa'yo mapunta ang swerte? Ha! Totoo yan! Kaya lang, inagaw mo! Imbis na sa akin sana mapupunta ang swerte at kakaibiganin ko yung kapre. Inagaw mo, Renan. Sa'yo napunta ang swerte. Kaya ito ang tandaan mo. Magmula ngayon, hindi kita patutulugin. Ibigay mo sa akin ang lahat ng perang yan para wala na tayong problema. Napansin nila yung mata ni Mang Pampilo parang nagpupula. Tapos habang nanggagalit biglang lumalabas yung mga balahibo nito sa muka. At ganun din si Huda. Ibigay nyo ang perang yan. Magkakilala pala talaga kayo. Siguro, gumagawa lang kayo ng panlilinlang no? Sabi ko, ibigay mo yung perang yan. Tay! Ba't ganyan ang itsura nila, Tay?
Napatras noon si Renan. Kakaiba kasi ang itsura ng dalawa. Para bang anumang oras mangangagat. Sinarado ni Renan yung pintuan ng bahay. Maya-maya pa yung binanya narinig niyang sumisigaw. Ay, Diyos ko po! May aswang dito, mga kapitbahay! Pagsilip nila sa pintuan, nawala na yung dalawa. Pero yung mga kapitbahay dumarating dahil narinig nilang humihingi ng tulong yung matanda. Nasaan? Nasaan? Nasaan ang aswang na yan? Papatayin ko yan! Wala na, nakatakbo na! Ang dahil sa nangyari, nagreklamo muli sila sa barangay. Dahil sa hindi naman sila kilala, hindi sila masyadong inasikaso. Kakainis naman yung barangay na yun. Hindi man lang tayo inasikaso. Hindi tayo kilala eh. Huwag na kayo magreklamo doon. Yun yung klase ng barangay na may kinikilingan, may pinaprotektahan. Ganun ho ba, Inay? Sige ho. Sa mga sumunod pang gabi, kakaibang estilo na ang ipinapakita ni Huda at ni Pampilo. Yung tipong hindi na pisikal na katawan ang nagpaparamdam, bagkus mga huni, positsit at tawa. Hanggang sa isang araw, yung anak nilang si Benny, gabi na nang umuwi. Nagtatanong noon si Renan kung saan ba nanggaling yung bata, bagamat ang pagkakaalam nila'y wala namang kaibigan ang bata na yun. Saan ka ba nanggaling ha, Benny? Diyan lang. Hoy, lasing ka ba? Benny ha? Ang bata-bata mo pa. Diyan lang ako galing. Ano ba? Bitiwan mo ko. Shh. Renan, ayun na naman yung pasitsit. Huda, alam kong ikaw yan. Nabobosesan kita. Shh. Matutulog na ako. Nanay, tatay. May kakaiba talaga sa batang yon nung gabing yun. Pakawari nila'y nakainom yung bata kaya't pinabayaan na lang nilang matulog. Makalipas pa ang 2 oras, hindi talaga nawawala yung pusitsit at tawa ni Pampilo at ni Huda. Hanggang sa tinabihan na ni Sarah yung anak sa pagtulog. Nagulantang si Sarah nang biglang kinagat siya ng anak niya sa balikat. Napakahigpit ng pagkagat ng bata na halos ayaw bumitaw. Pumasok si Renan. Binuksan yung ilaw at doon niya nakita iba yung itsura ng anak niya habang nakakagat sa kanyang asawa. Dumudugo na yung balikat noon ni Sarah kaya't pilit na tinatanggal ni Renan yung anak niya. At nung ayaw matanggal, tinadyakan niya ito kaya't tumilapon ito sa labas dahil may bintana sa tapat nila. Dumudugo yung balikat mo. Si Benny. Nang silipin ni Renan yung anak, wala na ito doon. Inikutan niya yung likod pero hindi na niya makita yung bata. Nay! Bakit? Alis mo muna kami. Dadaling ko si Sarah sa ospital. Yung bata, nandyan lang ho. Nang madala si Sarah sa ospital, ang sabi noon ni Sarah umuwi muna't hanapin ang bata. Kaya naman daw niya ang kanyang sarili. Hinanap nga ni Renan si Benny. Ang sabi noon ng biyanan niya, magmula daw nang umalis sila, hindi nila nakita si Benny. Kaya't gano'n na lang ang pagtataka nila at kung bakit biglang nagkaganon din yung bata. Ano ba itong nangyayari? Bakit may mga ganito? Hindi mo alam? Huda? Ako nga ito. At ako rin ito. Pampilo? Ayaw mo kaming balatuhan? Pwes, buhay ng anak mo ang kinuha namin.
Hoy, kayong dalawa, ibalik nyo anak ko. Bigyan mo muna kami ng mahigit kalahati sa pera nyo. Nagbabagong buhay na kami. Hindi kami pumapatay. Pero kung kinakailangan, babalik kami sa ganong gawain. Niloko nyo kami. Nagpakita kayo ng huwad na pagkatao. Totoo yun. Hindi naman kami din basta tao, pero may karapatang kaming mabuhay. At nang dahil dyan, Renan, kailangan naming mabuhay, bigyan mo kami ng pambili ng pagkain sa araw-araw. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, ang anak mo ang sasalo sa lahat ng galit namin sa'yo. Aminin mo, Pampilo, Huda, anong ginawa nyo sa anak ko? Nasaan siya? At bakit siya nagkaganon? Sabihin na nating sunod-sunuran na sa amin ang anak mo. Pera lang yan, Renan. Pera lang yan. Ipagkaloob mo na sa amin at ibabalik namin ang anak mo. Hindi nagdalawang isip si Renan. Agad niyang nilabas yung 2 milyon at ibinigay kay Pampilo at Huda. Nangako naman ang mga ito na ibabalik ang anak niyang si Benny yun ding oras na yun. Mga ilang minutong nakalipas nung makaalis na yung 2. Lumitaw ang batang si Benny. Kapansin-pansin na parabang natulog lang yung bata. Benny, saan ka ba nang galing ha? Bakit mo kinagat ang nanay mo? Anong kinagat? Hindi ko inaano si inay. Ngayon pa nga lang ako uuwi eh. Ano? Saan ka ba nang galing ha? Doon. Nakatambay ako sa puno. Namimiss ko kasi yung kaibigan ko eh. Kaya tumambay ako doon. Nasaan si inay? Nang lalaki ang mga mata noon ni Renan, hindi ito makapaniwalang hindi pala nila anak ang nakatabi ng asawa niya. Marahil isa kay Pampilo o kaya kay Huda ang nanggaya sa kanyang anak dahil kumpirmadong aswang ang 2 yun. Mabilis silang nagtatakbo papunta sa ospital. Pagdating doon, ang sabi ni Sarah, kanina raw natanaw niya si Pampilo at si Huda. Pasilip-silip daw sa pintuan. Oh, ano nangyari? Buti hindi ka sinaktan. Hindi naman. May nurse eh, di naman sila makakapasok. Oh, Benny? Nay? Bakit ka na ospital? Kinagat mo ako eh. Hindi ako yun, Nay. Hindi siya yun. Galing daw siya ron sa puno. Nakatulog daw siya ron. Palagay ko, si Pampilo at si Huda, sila ang gumawa nun. Mga 1 linggo sila doon. Tsaka pa lang sila pinalabas ng doktor. Marami kasi silang pera, kaya't inasikaso sila sa ospital. At syempre, binayaran nila lahat at hindi sila umalis na may utang. Nang makauwi sila sa kanila, sabi ng kanyang biyanan, umugong daw ang balita na merong gumagalang aswang sa kanila. Dahil nung isang gabi daw, merong buntis na bigla na lang hinimatay. Tapos laking gulat ng marami. Yung bata sa kanyang sinapupunan ay wala na. Paanong nawala, inay? Yun ang balita. Nahimatay nga yung buntis naglalakad papauwi. Tapos nang madatnan ng mga tao, wala na yung anak niya. Ano ho nangyari sa babae? Buhay pa naman. Baka ho nakunan lang. Makukunan pa ba yung laki ng tiyan noon? 7 buwan na yung tiyan ng babaeng yon. Saan napunta yung bata? Saan dumaan? Baka po napaanak agad. Iba't iba ang komento ng mga tao dahil sa nangyari. Akala nila'y mga kwento-kwento lang. Pero ang nagkumpirma yung mismong kapitan del barrio sa lugar na yun. Binibigyan ko kayong lahat ng babala na mag-iingat tayo sa gabi-gabi. Dahil alam naman natin lahat dito na may gumagalang aswang.
Sa ngayon hindi ko kayang pangalanan kung sino yun, pero nasisiguro kong naririto siya sa ating baryo. Sandali ho Kapitan, bakit ho sa amin kayo nakatingin? Hindi ko sinasabing kayo pero kayo nagre-react. Patunayan niyo sa amin na mali ang aming akala. Na ano ho? Sige na. Magsigsiuwi na kayo sa mga bahay-bahay niyo at mag-iingat kayo. Hindi sila lumabas ng bahay sa loob ng 1 linggo. Umiiwas kasi sila dahil sila ang napagbibintangan. Dahil nga dayo sila sa lugar na yun. O inay, ano nang balita sa labas? Ayun, yung usap-usapan na kayo ang tinutumbok na siyang. Wala na. Sinasabi ko naman kay Kap na hindi kayo lumalabas ng bahay. Pero may namamatay. Kagabi nga 4 na bantay bayan ang nakapwesto dyan. Tinitignan ng bahay. Iniisip nilang kung sakaling lalabas kayo, tsak na meron na namang mangyayari. Hindi naman kayo lumabas. Kaya ayun. Nawala na usap-usapin na kayo ang asyong dito. Sa palagay ko, Sarah, si Huda at si Pampilo ang gumagawa nun. Talagang ang dalawang yun. Hindi na natigil sa kasamaan. Binigay ko na ang dapat ay sa kanila. Ganito pa rin ang binabalik nila sa atin. Nang dahil sa mga nangyayari, nagpresenta noon si Renan na mag-hire sila ng magbabantay sa buong baryo. Kinausap niya noon ang kapitan. Pumayag naman ito dahil si Renan ang sasagot. May nakuha silang, sabihin na nating, mga dating batikan pagdating sa larangan ng digmaan sa Mindanao. 2 sundalo. Binayaran ito ni Renan ng 100,000. Tuwang-tuwa si kapitan kasi hindi niya akalain na meron palang pera ang pamilya ni Renan. Sana ho Kap, matagpuan nila yung nanggugulong aswang dito. Sana nga. Ayoko rin ng ganitong buhay. Napakatahimik ng lugar namin, kaya nga nagtataka kami. Nang dumating kayo rito, biglang nagkaganto rito. Kap, napatunayan namang, alam ko yun. Kaya nga tamang ginawa mo, nag-hire tayo nang tatalo dyan sa mga yan. Makalipas lang ang 3 gabi. Wala namang nanggulo, wala ring namatay. Pero bumalik yung binayaran nila. Ayon sa mga ito, isang matandang lalaki at isang medyo bata-bata pang payat ang tinumbok nila. Base pa sa kanila ng laban daw ang mga ito at ipinakita ang totoong itsura. Siyempre hindi sila papayag. Pinrotektahan daw ng 2 dating sundalo ang kanilang sarili at lumaban. Ipinakita pa nga nung isa na meron itong sugat sa bandang hita dahil nakagat daw ito ng isang lalaking payat. Totoo yun. Totoo yun. Nakagat niya ako rito. Pero baliwala naman ito. Kayang-kaya ko namang gamutin ito. Napatayin niyo ba? Siyempre. Bilang pagpapatunay, isinama si Renan at si kapitan upang puntahan kung saan nilibing ang mga yun. Nakita nilang durug-durug nga ang mga ito. Yan ang patotoo. Maraming salamat dahil binayaran mo kami. Nagawa naman namin ng tama yung pinagagawa mo sa amin. Salamat naman kung ganun. Pagkatapos nun, wala nang nanggulo sa kanila. Hinahanap din ni Renan kung saan napunta yung pera. Pero hindi makita kung saan ba binao ng 2 o kaya namay baka nagastos na nila yung kalahati ng pera na napanalunan ni Renan. Nagnegosyo sila sa lugar ng Iloilo at sa ngayon, matanda na po si Renan at si Sarah at syempre si Benny. Meron na itong pamilya at kung hindi niyo po na itatanong ang pamilya nila sa probinsya ng Iloilo, isa na sila sa successful na mga tao doon. Ang kwentong ito ay pinadala po sa atin ni Benny
na mula pagkabata hanggang pagtanda, hinding-hindi niya makakalimutan ang mga nangyari sa nakaraan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong magandang kwento. Okay mga kaibigan, tapos na po ang ating kwento. I-announce ko lang po uli na next week magkakaroon na po tayo ng ipapa-order nating t-shirt na may pangalang Midnight CJ. Kulay itim po yun. Pero ang sukat po niya ay large at saka XL. Mura lang yung guys, afford na afford nyo. Ngayon po, pag umorder po kayo ng isa, meron na pong free na sticker. Ipapakita ko po rito yung sample pagka po tapos na. Okay, mag-iingat po kayo dahil napakalakas ng bagyo. Sa daan, laging bumabaha. Salamat po at mabuhay po kayong lahat. Muli, ito ang inyong Midnight Commander JH. Bye-bye!